Kabanata 271. Kailangan ko ng isang dahilan. Baka sa ekspresyon ng bawat security guard ang hitsura ng paghamak. Ano ang sinabi ng lalaki? Parang naisip niya na hindi sila maglalakas loob na lagyan sila ng daliri. Nang makitang sisingilan na ng mga gwardya, mabilis na sinabi ni Winifred, ako ay mangangalakal din ng sentro ng lungsod. Hahaha, agad namang dumobol sa tawa si Tina. Winifred Zia, namumutla ka talaga. Gaya ng sinabi ko, ang isang trash company na tulad mo ay nakakapagbenta lang ng mga paninda nito sa mga lansangan sa kanayunan. Hindi mo ba alam kung ano ang lugar na ito? Ang lakas ng loob na tawagin ang sarili mong isang merchant dito. Bakit hindi ka mag-isip at tingnan ang iyong refleksyon? Naaliw talaga si Tyr sa babaeng ito. Nakangiting tanong niya, kung ganoon, bakit hindi mo tanungin ang asawa ko kung ano ang pangalan ng kumpanya niya? Ano ang pangalan? Subconsciously na tanong ni Tina. Autumn Field, sagot ni Winifred. Haha, Autumn Field. And I'm Springgrass. What kind of company is that? Never heard of it, panunuya ni Tina. Sa ngayon, si Tina lang ang malabo. Kung pag-isipan niyang mabuti, tiyak na malalaman niya ang katayuan ng Autumn Field ngayon sa Con City. Pagkatapos ng lahat, ang Autumn Field ay dati nang nabigyan ng malawak na coverage sa mga bagong media channel at Southern Sophistication. Gustong-gusto ni Tina ang pag-browse sa mga forum ng Southern Sophistication, kaya malamang narinig na rin niya ang Autumn Field. Kaya lang, hindi niya iuugnay ang Autumn Field na nakita niya sa Southern Sophistication sa Autumn Field ni Winifred. Dahil sa kanya, hindi makakapagtatag ng isang makabuluhang kumpanya ang isang menor de edad na karakter na tulad ni Winifred. Gayunpaman, habang si Tina ay nakahawak sa kanyang tagiliran sa pagtawa, ang mga gwardya sa sentro ng lungsod ay ganap na natulala. Patlang ng taglagas. Aling Autumn Field. Baka may isa pang Autumn Field sa Con City. Bago ito, ang mas mataas na pamunuan ay partikular na nagpaalam sa bawat kawani ng sentro ng lungsod tungkol dito. Maaari nilang saktan ng sinumang mangangalakal sa sentro ng lungsod, ngunit ang tanging hindi nila kailanman masasaktan ay ang Autumn Field. Ang dahilan ay napakasimple dahil ang presidente ng Autumn Field Group ay ang back-end na may-ari ng sentro ng lungsod. Ikaw si Miss Zie. Biglang binago ng grupo ng mga gwardya ang kanilang naunang pananakot na mga ugali tungo sa takot at takot. Talagang natakot sila sa kanilang mga talino. Kung ang babaeng nauna sa kanila ay tunay na presidente ng Autumn Field Group, si Winifred Zia, kung gayon ang taong nasa tabi niya. Subconsciously, naramdaman ng lead guard na nanginginig ang kanyang anit. Baka ang lalaking ito. Bago pa man nila maalis ang kanilang kawalan ng katiyakan, si Drake Topper, Jade Laurel, at ang iba pa nilang grupo ay nakitang nagmamadaling pumunta. Kuya Tyr, Miss Zia. Master, Miss Zia. Boss, Miss Zia. Sina Drake, Jade, at ang iba pang mga kinatawan ng city center ay lahat ay hinarap si Tyr sa iba't ibang paraan. Tinawag ni Drake si Tyr bilang Kuya Tyr, habang tinawag naman siya ni Jade bilang Master. Tungkol naman sa mga matataas na opisyal ng pamamahala ng sentro ng lungsod, tinawag nila si Tyr bilang i-boss. Ngunit kahit paano nila siya hinarap, sapat na iyon para linawin ang kanyang pagkatao. Agad na binetukan ni Drake ang mga guard, bulag ba kayo? How dare you disrespect Kuya Tyr and Miss Zie? Nang mapansing may nangyayari dito mula sa tapat na palapag, si Drake at ang iba pa ay nagmamadaling pumunta. Sa isang kalabog, napaluhod ang grupo ng mga gwardya at patuloy na nagmamakaawa. Samantala, si Tina ay ganap na natulala. For a moment there, parang hindi niya ma-digest ang mga nangyayari. President Topper, ako ang batang miss ng Parisino Group, Tina. Pero bago pa siya makatapos ay pinutol na siya ni Drake sa malamig na boses, I don't care who you are. Since you've dared to offend Brother Tyr and Miss Zia, magbabayad ka ng mahal ngayon. Parisino Group, was it? Ipinapahayag ko ngayon na opisyal na babawiin ng sentro ng lungsod ang karapatan ng Parisino Group na pumasok sa sentro ng lungsod bilang isang mangangalakal. Tumabog ang isip ni Tina sa isang malakas na ugong. Ito ay isang bolt mula sa asol. Para sa kapakanan ng pagpasok sa sentro ng lungsod bilang isang mangangalakal. Ang kanyang pamilya ay gumugol ng malaking halaga ng pera at toneladang pagsisikap bago sa wakas ay nakakuha ng karapatan sa pagpapaupa. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanilang Parisino Group na higit pang umunlad at lumawak sa mga internasyonal na merkado. Ngunit ngayon, sinabi sa kanya ni Drake Topper na ang kanilang pagiging karapat-dapat sa pagpapaupa ay binawi.
Hindi pwede. Halos tumigil ang puso ni Tina sa takot. Mabilis niyang sinabi, Boss Tucker, hindi mo basta-basta mapapawalang bisa ang pagiging karapat-dapat sa pagpapaupa ng Parisino Group sa sentro ng lungsod. Kailangan ko ng dahilan. Isang dahilan. Pamantong hininga si Tyr habang naglalakad palapit kay Tina. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Ang dahilan ay pag-aari ko ang sentro ng lungsod. Hindi matanggap ni Tina ang realidad na ito. Tama. I'm the back-end owner of the city center. I'll tell you another interesting fact. Kanina, sinabi mo na hindi mo alam kung sinong Diyos ang nasaktan ng pamilya Hill, di ba? Ako iyon. Tinisikap ni Chris Hill na kumilos sa aking asawa, kaya nilipol ko ang buong pamilya ng Hill. Boom! Ramdam ni Tina na sisubog ang bawat butas ng kanyang balat at namamanhid ang kanyang katawan. Ang pulubi na nauna sa kanya ay ang back-end na may-ari ng sentro ng lungsod at ang dating prestihiyosong pamilya ng Hill sa Con City ay naalis niya. Paano ito naging posible? Bagamat sa loob, walang alinlangang nag-aatubili si Tina na tanggapin ang katotohanan ito. Ang eksenang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata ay walang ginagawa para kumbansihin siya kung hindi sarili nila bago sina Tyr at Winifred. Hindi pa ba sapat ang patunay na ito? I'm sorry, nagkamali ako, sabi ni Tina. Napaluhod siya sa isang malakas na kalabog. Ang yabang na ipinakita niya kanina ay nawala ng walang bakas. Natakot siya. Takot na takot. Isinasantibi ang posibilidad na sirain ni Tyr ang kanilang Parisino Group. Ang pagpapawalang bisa lang ni Drake sa karapatan ng kumpanya sa pangungupahan ng mag-isa ay sapat na para matakot si Tina sa kanyang pag-iisip. Kapag nalaman ito ng lola niya, baka maitaboy siya sa pamilya. Sa pag-iisip nito, si Tina ay nagsimulang pawisan ng husto na para bang ang apocalypse ay sumikat. I'm sorry. I was wrong. Patawarin mo ako. Huwag mong bawiin ang pagpapaupa ng Parisino Group natin sa sentro ng lungsod. Kung hindi, mamamatay ako. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Gayunpaman, walang nagmamalasakit kay Tina habang siya ay nangungulila at humingi ng awa. Ang isang tulad niya ay dapat maturuan ng leksyon na nararapat sa kanya. What are you lot standing there for? Throw her out immediately. Also, inform the Parisino Group that they don't need to ship their products to the city center. Their leasing eligibility has been completely revoked, Drake instructed. Agad namang tumango ang grupo ng mga security guard at galit na kinaladkad si Tina. Samantala, hinawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred at kasama si Drake at ang grupo at ang shop lot ng Autumn Field. Nang una niyang masilayan ang bagong renovate na lote ng tindahan, natulala si Winifred sa pasukan. Ang kanyang buong pagkatao ay lubos na namangha. Kabanata 272. Huwag hayaan ang anumang iba pang come close. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Winifred ang tindahan sa loob ng sentro ng lungsod. Maging ang pagsasaayos o ang mga estilo ng disenyo, ang lugar ay kahanga-hanga at pangunahing uri. Tagusaling ito kung saan nagtipon-tipon ang mga pinakamalaking tatak ng sentro ng lungsod. Bagamat ang mga tindahang ito ay tinawag na mga lote ng tindahan, sa katunayan, iba ang mga ito sa karaniwang nakasanayan ng mga tao. Sa tumpak na pagsasalita, dapat itong tawaging isang exhibition hall. Isang klase at kahangahangang exhibition hall. Ang bawat tatak ay nakatanggap ng lugar ng tindahan na hindi bababa sa 2,000 talampakang kwadrado. Nagkaroon ng exhibition area, guest lounge, at kahit isang mini-scale cafe at recreational area. Para sa tindahan ng Autumn Field Group, 3 tindahan na may mga pangunahing lokasyon ang pinagsama upang bumuo ng 2 palapag na layout. Ang lugar mula sa itaas at sa ibaba ay naipon na 15,000 talampakang kwadrado. Bukod dito, maging ang pagsasaayos, mga rack ng damit, o kahit na ang mga pasilidad tulad ng guest lounge, lahat ay marangya, maluho, at ganap na maluho. Marahil ay walang ibang tindahan na kasing engrandi nito sa sentro ng lungsod. Nang maglaon ay nalaman ni Winifred na ang pagkukumpuni lamang ng tindahang ito ay nagkakahalaga ng mabigat na halagang 5 milyong dolyar. Gusto mo ba? Tanong ni Tyr sabay bukas ng ilaw sa loob. Ang buong interior ay nagmistulang palasyong nilagyan ng bejeweled. Kung ang mga outfit ng Autumn Field ay ipapakita sa espasyong ito, ang mga epekto ay magde-double man lang. Gusto ko, sagot ni Winifred. Hindi niya napigilan ang excitement sa kanyang puso habang naglalakad siya sa shop.
Never in her wildest dreams ay naisip niya na balang araw ay magkakaroon siya ng ganitong tindahan. Parang pumasok si Cinderella sa panaginip niyang palasyo. Bukod dito, malapit nang mahukop ang lugar na ito sa iba't ibang internasyonal na tatak. Ang imahe lang ng tindahang ito ay maaaring magpataas ng impresyon ng tatak ng Autumn Field sa ilang antas. Talagang maaaring lumawak ang Autumn Field sa mga internasyonal na merkado at hindi ito aabutin ng higit sa ilang taon, hinihikayat ni Tyr. Yeah, this time, kahit si Winifred ay confident. Ipinagpatuloy ni Tyr, sa loob ng ilang araw, opisyal na magiging bukas sa publiko ang sentro ng lungsod. Kunin ng kumpanya na ipadala ang mga kasuotan sa lalong madaling panahon. Kapag nagbukas ito, madalas kaming mag-host ng mga komperensya. At kami ay mag-iimbite rin ng maraming sikat na designer sa buong mundo. Kakailang ganing mapanatili ang magandang relasyon sa kumpanya upang maipadala ang mga kasuotan sa lalong madaling panahon. Kapag nagbukas ito, madalas kaming mag-host ng mga komperensya at magiging kami rin na nag-iimbite ng maraming sikat na designer sa buong mundo. Alam ko, tumango si Winifred. Nagawa ko na ang mga kinakailangang paghahanda. Sige, paglingon kay Drake at sa iba pa, ngumiti si Tyr. I'm very satisfied with this. Napakahusay mong nagawa. Salamat Kuya Tyr sa papuri, sabi ni Drake. Ang pagiging makatanggap ng papuri ni Tyr ay natural na isang kasiya siyang bagay para kay Drake at sa kanyang grupo. Pagkatapos noon, idinagdag ni Drake, Brother Tyr, magsisimula ng mag-operate ang city center sa loob ng ilang araw. Bago tayo magbukas ng negosyo, mag-host kami ng concert sa Asher Sports Arena, hindi masyadong malayo dito. Para naman sa mga performer, nakipag-ugnayan na kami sa Star Entertainment at handa kaming kumuha ng ilang A-list celebrities. At saka, bago magsimula ang concert, hindi namin isisiwalat kung sinong mga artista ang magpe-perform para magamit ito bilang gimmick. Ano sa tingin mo, Kuya Tyr? Hindi masyadong pamilyar si Tyr sa mga taktikang ito sa negosyo. Sa kaso ng Regal Palace, sa tuwing ilulunsad ang isang negosyo ng organisasyon, kumukuha rin sila ng mga kilalang tao para mag-host ng isang konsyerto na nauuhaw sa karamihan. Ngunit ang pag-aayos ay ginawa ng kanyang mga nasasakupan, kaya hindi na kailangang mag-alala si Tyr. Winifred, ano sa tingin mo? Tanong ni Tyr, lumingon sa kanya. After pondering briefly, Winifred answered, I'm not too familiar with this. But since the city center is trying to build momentum, why don't you expose the celebrity lineup from the start? Hindi ba yun makakaakit ng isang malaking grupo ng mga tagahanga? Nakangiting sagot ni Drake, baka hindi alam ni Miss Sia, pero ang target natin ay may parating sa buong bansa ang launching ng ating city center, at maging sa buong mundo. Hindi ito tungkol sa celebrity concert. Pagdating ng oras, hikayatin namin si Henry Walker na makipag-ugnayan sa ilang sikat na online media platform sa bansa. Papagawain namin sila ng live stream ng concert para magkaroon ng suspense. Kapag nagsimula na ang live stream at ipinakita ng mga celebrity ang kanilang mga mukha, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Nakuha ko na, umiti si Winifred at tumango. Sa ganoong paraan, natural na magiging hot topic ang concert. Kung magbabayad kami upang itulak ito sa tuktok ng pinakamainit na ranggo sa paghahanap, makakaakit iyon ng higit pang atensyon. Sa oras na iyon, maraming mga tagahanga ang mag-iisip online tungkol sa kung sino ang sasali sa konsyerto na ito at kung ang kanilang mga paboritong artista ang gaganap. Yes, you're absolutely right, Miss Zia. This is the goal of our plan. Pero, dahil ganito ang gagawin natin. Dapat sikat ang mga celebrity na lumalabas sa live stream. At hindi sila dapat ma-disappoint sa mga manunood, diretso kaming lumapit sa Star Entertainment, ang nangungunang kumpanya ng entertainment sa Southern Region. Dahil dito, nilingan ni Drake si Tyr. Brother Tyr, baka kailangan nating gumastos ng malaki para kunin ang mga celebrity na ito. Para dito, pwede ba kaming humingi ng payo mo? Mayaman si Tyr, kaya nagtanong lang siya, magkano? Magpapadala ang Star Entertainment ng humigit kumulang 10 celebrity at sila ang kasalukuyang pinakasikat na A-list at B-list celebrity. Ang kuponan ay pangungunahan ni Skylar Yaleman, ang pinahahalagahang manager ng Star Entertainment. Isa rin siya sa pinakamalaking shareholders ng kumpanya. Ito ay nagkakahalaga ng halos 30 milyong dolyar, sagot ni Drake. Bukod dito, para lang sa celebrity fees, venue decoration, at iba't ibang pre-production cost, ang estimation ay humigit kumulang 50 milyon.
Bukod dito, kukuha kami ng maraming malalaking kumpanya ng media sa loob ng bansa para i-cover ang event na ito, pati na rin ang ilang streaming platform para mag-live stream. Magiging napakalaki din ang mga gastos na ito. Pagkatapos nito, kakailanganin naming magbayad para sa ang pinakamainit na ranggo upang pukawin ang mga paksa. Bago pa matapos si Drake, naiinip siyang pinutol ni Tyr, "You can just tell me how much you need in total." Ang pagtatansya ay magiging 80 milyon, sabi ni Drake. Para sa isang karaniwang tao, 80 milyong dolyar ang isang nakakabaliw na halaga. Maging si Winifred ay nagulat sa pagtatansya nito. Ngunit para kay Tyr, ang isang 80 milyon lamang ay wala. Dati, nag-host ng Regal Palace ng concert sa France na may line-up ng mga international celebrity. Ang buong konsyerto ay nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar. Bagamat malaki ang kabuuan, kailangan itong gumastos kaya hindi na kailangang magalit tungkol dito. "I'm permitting you to take 1 billion from the city center's account to host this concert. Isa lang ang condition, and that is you have to get everything nicely," ani Tyr. Laging alam ni Drake na si Tyr ay mayaman, ngunit ngayon, bahagya pa rin siyang nagulat sa kanyang kapangyarihan sa paggastos. Pinutol ni Jade Laurel ang kanilang pag-uusap sa pagsasabing, "Guro, tumawag lang si Henry para sabihin na maraming tao ang umaasa na makipagtulungan sa amin sa pamamagitan ng pagbili ng isang lugar ng advertisement." Tinatanong niya kung ano ang tingin mo dito. "Purchasing an advertisement spot. Gusto lang nilang maging sponsors, di ba?" Tanong ni Tyr. "Oo, guro," sagot ni Jade. "Kung maglalagay tayo ng mga pwesto ng patalastas upang makaakit ng mga sponsor, ito ay lubos na makakabawas sa pinansyal na pasanin sa ating pagtatapos." "Hehe, no need." Walang pag-aalinlangan na sagot ni Tyr. "We're hosting this concert just so we can promote our city center. That's why all advertisement spots and commercials on every media platform can only be about the city center. Don't let kahit ano pang lumapit." Kabanata 273. Iyon ang unang hakbang. Ano ang ibig sabihin ng malod? Ito ang ibig sabihin ng malod. Ako, Tyr Summers, ay hindi ako kumikita ng pera. Dahil ginagawa namin ito, kailangan namin gawin itong Ingrandy at mag-isa. May pera ako, kaya bakit kailangan ko kayong mga sponsor? Bukod sa advertisement ng sentro ng lungsod, mag-iwan ng lugar para sa autumn field, dagdag ni Tyr. Kinilig si Winifred. Nakatitig na hindi makapaniwala kay Tyr, sinabi niya, "Tyr, anong klaseng biro ito?" "Hindi ako nagbibiro," nakangiting sagot ni Tyr. "Ang konsyerto ay tiyak na magkakaroon ng malaking trapiko. Ang autumn field ay kasalukuyang sikat lamang sa mga platform ng Southern media. Ito ay magtatagal pa rin ng ilang oras upang palawakin ang katanyagan nito sa buong bansa. Ito ay magiging isang magandang pagkakataon." Si Drake Tucker, Jade Laurel, at ang iba pa ay hindi magkakaroon ng opinyon tungkol dito. Walang mali sa naging desisyon ni Tyr. Bukod dito, kahit na mayroon silang opinyon, hindi nila ito sasabihin. Ang sentro ng lungsod ay pag-aari ni Tyr, kaya't hindi siya masyadong nag-aalok ng bonus sa kanyang asawa. Kaya naman, ang autumn field ang naging nag-iisang sponsor ng paparating na konsyerto. Napagdesisyonan na. Kahit na umalis na sa sentro ng lungsod at bumalik sa kanilang tahanan, hindi pa rin makapaniwala si Winifred. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang isang malaking tulong sa autumn field. Nang makita siyang tulala, nagtanong si Tyr, "Ano ang iniisip mo?" "Wala," mabilis na umiling si Winifred. "Hindi ko lang akalain na bibigyan mo si autumn field ng advertisement spot. I can give you everything I own, so how can a mere advertisement spot mean anything? Also, inform Brilliant Media to let Snow Fenner sing a few songs on stage during the concert." Siya ang ambasador ng autumn field. Nakatayo sa parehong entablado bilang A-list celebrities ay lubos na magpapataas ng kanyang kasikatan, dagdag ni Tyr. Matagal nang pinag-isipan ito ni Winifred, ngunit nag-aalangan siyang magmungkahi ng ideya. Pero, puno na si Tyr ang unang magtatanong sa kanya. Naiwan siyang tulala ng ilang segundo. "Ano ba? Ayaw mo ba?" "Dahil ayaw mo, kalimutan na natin iyon," biro ni Tyr. "Hindi. Siyempre, gusto ko," mabilis na sabi ni Winifred. Dahil nag-alok si Tyr, makapal ang balat niya at tatanggapin ang alok.
Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang manager ni Snow, si Lily Zimmerman, para sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Matapos marinig ang balita, si Lily ay nabaliw sa kasabikan sa kabilang dulo ng tawag. Nagiging incoherent pa nga siya. Agad na sumang-ayon dito, sinabi niya na gagawin niya ang mga pagsasaayos ng sabay-sabay. Matapos maayos ang lahat, binalingan ni Winifred si Tyr na may tame time na ekspresyon. Hobby, salamat. Hehe, ngumiti si Tyr. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Nakikita mo, kung gusto ng ibang brand na makakuha ng pwesto sa advertisement sa panahon ng konsyerto. O gusto ng ibang mga celebrity na magkaroon ng pagkakataon na tumayo sa parehong entablado ng mga A-list celebrity, kailangan nilang magbayad ng sponsor fee. Hindi ito maliit na halaga, kaya kailangan mo ring bayaran ako ng sponsor fee. Nanlamig ang ekspresyon ni Winifred. Ay, pero wala akong gaanong pera. Hindi ko kailangan ng pera mo, nakangiting tugon ni Tyr. Pagkatapos, napatulala si Winifred kay Tyr. Taglit na parang nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod, mula sa mga mata ni Tyr, may nababasa siyang bakas ng kalokohan. Para itong tinutukan ng malaking kulay abong lobo. Ikaw, anong gusto mo? Tanong ni Winifred, subconsciously pagkuha ng isang hakbang pabalik. Sa bawat hakbang niya paatras, isa pa sulong ni Tyr, napapapikit siya ng nakangiti. Hindi nagtagal, napasandal si Winifred sa isang pader sa sulok ng kwarto. Ipinatong ni Tyr ang isang kamay sa dingding, habang ang isang kamay naman ay kinurot ang baba ni Winifred. Gusto kong samahan mo ako. Agad namang namula ang mukha ni Winifred. Gayunpaman, hindi siya kailanman lumaban. Nanginginig lang ang katawan niya habang nakapikit. This time, hindi na umatras si Tyr. Hinawakan ng mukha niya gamit ang dalawang kamay, yumuko ito sa labi ni Winifred at hinalikan siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagdaloy ng kuryente sa buong katawan niya. Unti-unting nagre-relax ang tensyon niyang katawan. Niyakap ng mahigpit ni Tyr si Winifred at hindi niya namamalayan na niyakap din siya pabalik sa parehong intensidad. Pagkatapos ng maikling pagkakasalubong, paimpol niya itong binuhat at naglakad papasok sa kwarto. Winifred, pwede na ba tayong opisyal na magsimula? Tanong ni Tyr, marahang hinahaplos ang kanyang malasang buhok. Nakahiga sa kama, malakas ang kabog ng dibdib ni Winifred at nakaramdam siya ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Sa katunayan, palagi niyang inaabangan ang sandaling ito, ngunit natatakot din siyang dumating ito. Dati, nagkaroon sila ng hindi mabilang na mga ganitong pagkakataon, ngunit hindi nila ginawa ang hakbang na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang blanko na panahon ng 6 na taon ay nangangailangan na muli nilang maging pamilyar sa isa't isa. Dalawang tao lamang na tunay na nagmamahalan sa isa't isa ang makatiis sa pagsubok ng gayong platonic na relasyon. Ngunit ngayon, ang panahon ay hinog na. Hindi na kailangan ni Tyr na gumanap bilang gentleman at hindi na kailangan ni Winifred na magkunwaring reserbasyon. Sila ay mag-asawa at kahit na may isang anak na babae matagal na ang nakalipas, kaya kung ano ang ginagawa nila ngayon ay ayon sa batas. Oo, sabi ni Winifred. Habang nakatitig siya sa gwapong mukha ni Tyr, may hindi maipaliwanag na pagmamahal sa kanyang puso at puno ng infatuation ang kanyang ekspresyon. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Mapalad na makapag-asawa ng asawang minahal niya at minahal din siya ng husto bilang kapalit. Gusto niyang ibigay sa kanya ang lahat ng bagay sa kanya nang walang pinipigilan. Umiti si Tyr kay Winifred bago dahan-dahang tumungo sa susunod na hakbang. Nagsimula na rin siyang makipagtulungan. Mula sa paunang kawalan ng karanasan hanggang sa unti-unting kahusayan, hanggang sa wakas, ang kanilang mga kaluluwa ay sabay na umakyat sa paraiso. Sa labas ng bintana, isang linya ng mga maya ang nakadapo sa isang magandang punong huni at pares na gumagalaw. Sa loob ng mansyon, ang banal na mag-asawang ito ay nakagawa na ng kanilang unang hakbang pagkatapos ng gabing iyon 6 na taon na ang nakararaan. Kapag tapos na sila, mukhang nasisiyahan si Winifred. Nakahiga sa mga bisig ni Tyr, ginamit niya ang kanyang daliri upang marahan niyang hinaplos ang dibdib ng kanyang lalaki. Hobby, all these years in rain? Naging ganito ka ba kabait sa ibang babae? Oo naman, ang bawat babae ay pareho. Matapos gawin ang hakbang na ito, sinimulan nila ang paghuhukay sa mga nakaraang karanasan ng lalaki. Dati, nang sabihin ni Juan Yates kay Tyr ang tungkol dito, hindi siya pinaniwalaan ng huli. Ngayon, pinaniwalaan ni Tyr ang lahat. Ito ay tunay na universal na kalikasan ng lahat ng kababaihan. Agad namang umiling si Tyr.
Sa nakalipas na 6 na taon, palagi kitang iniisip. Wala nang puwang ang puso ko para sa iba, kaya paano ako magiging malumanay sa ibang babae? Hindi nagsisinungaling si Tyr. Simula noong gabing iyon kasama si Winifred 6 na taon na ang nakakaraan, wala nang puwang sa puso niya ang ibang babae. Pero, sa isip lang niya iyon. Kung tungkol sa pisikal, imposibleng hindi hawakan ang isang babae sa loob ng 6 na taon. Si Tyr Summers ang pinuno ng palasyo ng Regal Palace. Kung hindi niya patunayan na lalaki siya, tatawanan siya. At paano niya magagawang mamuno ang kanyang mga nasasakupan kung nangyari iyon? Kabanata 274. Naubos. Talaga, tinitigan ni Winifred si Tyr, may pag-aalinlangan. Hindi ka naman nagsisinungaling sa akin, di ba? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, sagot ni Tyr, medyo nalilito. Sa hindi malamang kadahilanan, kapag kaharap ang kanyang tunay na pag-ibig, hindi siya maaaring magsinungaling at kahit nakabahan. Umuso si Winifred bago tumawa ng malakas. How could there exist a cat who don't eat fish in this world? Isa pa, tigre ka. Hindi mo kayang lokohin ako. Biglang naramdaman ni Tyr ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang likod. Mukhang minamaliit niya si Winifred. Hehe, inaasar lang kita. Biglang iniba ni Winifred ang usapan, hobby, I don't care what you've done in the past. That has nothing to do with me. But, I want you to promise me that from now on, you will only have me as iyong babae. Nakahinga ng maluwag si Tyr bago niyakap ng mahigpit si Winifred sa kanyang mga braso. Ginagarantiya ko sa iyo. Sa buong hapon, hindi sila lumabas ng kwarto. Sa gabi, muli silang nag-candlelight dinner. At pagkatapos ng hapunan, si Tyr ay muling nakipagsalubilo kay Winifred sa pagkakataong ito sa open-air balcony sa ilalim ng mga bituin at liwanag ng buwan. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina na puno ng lakas habang siya ay nanatili sa bahay sa buong araw, walang pakiramdam. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang mangyari sa kanya ang ganitong bagay. Kahit na matapos ang dakilang digmaan kasama si Shadow Totem 2 taon na ang nakararaan, hindi pa siya nakaramdam ng sobrang pagod. Makalipas ang 3 araw, tinawagan ni Drake Tucker si Tyr para ipaalam sa kanya na dumating na sa Con City ang mga kinatawan ng Star Entertainment. Dahil napakalaki ng sukat ng konsyerto na ito, ang mga celebrity ng Star Entertainment ay nangangailangan ng rehearsals 3 araw bago. Siyempre, sa panahon ng rehearsals, ang buong sports arena ay ganap na selyado. Ngayong gabi, iimbitahan ni Drake si Skylar Yaleman at ang iba pa na kumain sa Homer's Feast, at umaasa siyang bilang back-end boss ng City Center, dadalo rin si Tyr. Dahil nag-aalala siyang baka tumanggi si Tyr. Tinabi ni Drake sa kanya sa simula pa lang na, bilang pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa Southern Region, ang Star Entertainment ay may malalim na koneksyon sa maraming kilalang pamilya sa rehiyon. Bilang karagdagan, ang nangungunang female celebrity ng Star Entertainment, si Maeve Lee, ay naging kasintahan ng tagapagmana ng isang piling pamilya sa Timog. Hindi ito sinasabi ni Drake para takutin si Tyr, at wala rin siyang lakas ng loob. Ngunit ito ay dahil alam niya na plano ni Tyr na palawakin ang susunod na rehiyon sa Timog. Sa makatuwid, ang pakikipag-ugnayan sa matataas na uri ng lipunan ng rehiyong iyon ay magkakaroon ng mga benepisyo nito. Sa katunayan, ganoon din ang naisip ni Tyr. Tama si Carson York. Habang ang Regal Palace ay makapangyarihan sa Reign, ngunit hindi makatotohanan ang pagbabalik ng organisasyon sa Celestial Empire sa maikling panahon. Nagtago ang bansa ng maraming talento at napakaraming makapangyarihang pamilya. Ang mga pag-iral na ito na nakatayo sa tuktok ng pyramid ng Celestial Empire ay hinding-hindi hahayaang makapasok sa bansa ng napakalaking organisasyon tulad ng Regal Palace. At bilang isa sa kakaunting super elite na pamilya sa Hilaga, hindi kailanman bibigyan ng pamilyang Summers si Tyr ng napakaraming oras. Kaya naman, kung gusto ni Tyr na bumalik sa pamilyang Summers para mabawi ang hustisya para sa kanyang nakaraan at mabawi kung ano ang nararapat sa kanya, kailangan niyang bumuo ng sarili niyang puwersa sa loob ng bansa para labanan sila. Ngayong ganap nang naitatag ni Tyr ang kanyang pundasyon sa Riverdale Province, natural na ang kanyang susunod na target ay ang buong Southern Region. Sa pamamagitan nito, ang pakikipag-ugnayan sa mas mataas na uri ng lipunan ng Timog ay may mga benepisyo. Pumayag naman si Tyr, pagkatapos ay tinawagan si Winifred para tanungin kung gusto niyang sumali sa handaan ngayong gabi. Tinanggihan ni Winifred ang imbitasyon dahil dumating na rin si Snow Fenner at ang iba pa.
Sa kasalukuyang katayuan ni Snow, wala siyang karapatang kumain kasama ang A-list celebrities. Kaya, nagpa siya si Winifred na i-treat ang grupo ni Snow sa hapunan ngayong gabi. Naging matalik na niyang kaibigan ng starlet kaya hindi niya ito maaaring pretuhin ng masama. Naintindihan naman ni Tyr at hindi na nagsalita pa. Nang gabing iyon, nagmaneho si Drake para sunduin si Tyr bago magkasamang pumunta sa Homer's Feast. Dahil sa kakaibang sitwasyon, muling binuksan ni Drake ang Castle in the Sky, tulad ng ginawa niya para sa kasal ni Tyr at Winifred. Gayunpaman, ang paggamit ng Grand Ballroom sa pagkakataong ito ay ganap na lihim. Espesyal ding inalagaan ng mga salamin na bintana, kaya hindi makikita ang loob mula sa labas. Noon, ingrandi na ang pagdating ng mga tao ng Star Entertainment. Mahigit 10 sasakyan ang dumaan sa VIP path para makapasok sa pista ni Homer. Ang isa sa mga A-list celebrity ay nagdala ng 4 na katulong. Bukod dito, kasama ang kanilang mga dedikadong makeup artist at bodyguard, ang grupo ay umabot sa 12 mga tao. Bilang karagdagan dito, nagtalaga din si Drake ng ilang mga security guard para paligiran ang mga lugar. Maliban sa pangunahing dahilan ng pagprotekta sa mga celebrity na ito ay upang panatilihing lihim ang kanilang mga pagkakakilanlan bago ang live stream. Sa oras na dumating sina Tyr at Drake sa Castle in the Sky, ilan sa mga mesa sa loob ay napuno na. Pumunta sila sa main table. Nakaupo sa mesa, maliban kina Henry Walker, Zachary Smith, at Jade Laurel, may ilang tao rin mula sa Star Entertainment. Kasama rito ang prize manager, shareholder ng Star Entertainment na si Skyler Yaleman, gayon din ang ilan pang A-list celebrities sa bansa. Si Tyr ay naninirahan sa ibang bansa at madalang na nag-aalaga sa industriya ng entertainment, kaya't hindi niya kilala ang alinman sa mga ito. Agad na itinuro ang isang mature at composed na lalaki na nasa edad 40, sinabi ni Drake kay Tyr, "Boss, that is Mr. Skyler Yaleman. He's Star Entertainment's prize manager and also the company's vice president. It's thanks to him that we were able to hire so maraming sikat na celebrity this time." "Hello," sabi ni Tyr, magalang na iniabot ang kanyang kamay. Nakangiting tumayo si Skyler para makipagkamay kay Tyr. "Who knew that the back and owner of the city center would be this young? Mr. Summers is really young and promising. I wonder which elite family within the country are you the young master of?" Maging sa tono o galaw niya, medyo magalang si Skyler, ngunit may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa katunayan, kung ang isang tao ay nakikinig ng malinaw sa mga salita na sinabi niya, maaari nilang marinig ang ibang kahulugan sa kabuuan. Anong bata at promising? Hindi ba ang taong ito ay isang dandy lamang mula sa ilang kilalang pamilya sa bansa? Unbothered, Tyr simply answered, "Mr. Yaleman, I've always lived abroad, so I'm not very familiar with the celebrities within the country. Could you introduce them to me?" Bahagyang kumunot ang noo ni Skyler. Hindi niya inaasahan na ang isang binatang tulad ni Tyr ay may matalas na talim. Si Skyler ay nagsalita lamang ng makahulugan dahil sa ugali, ngunit sino ang nakakaalam na sa ilalim ng kanyang magiliw na hitsura, si Tyr ay walang awa sa kanyang mga salita. Nagalit ito kay Skyler. "So, sinasabi mo bang hindi pa sikat sa ibang bansa ang A-list celebrities ng Star Entertainment ko?" Nang makitang medyo nawala ang ekspresyon ni Skyler, nagbigay ng paliwanag si Tyr para maibsan ang awkward na sitwasyon, "Mr. Yaleman, huwag mo akong intindihin. Masyado akong abala sa aking pang-araw-araw na buhay, kaya halos hindi ko pinapansin ang entertainment industriya." Hindi na nag-abalang makipagtalo si Skyler. Bagamat sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan, hindi niya kailangang tiisin ang mga ugali ng kanyang mga paymaster, ang lahat ay ginawa pa rin para kumita ng pera. Pagkumpa sa ilang local A-list celebrity sa tabi niya, nakangiti niyang ipinakilala ang bawat isa sa kanila kay Tyr. Kabanata 295. Nagtagpo ang mga kaaway. Sa tabi ni Skyler Yaleman, tumayo ang isang female celebrity na may magandang figure at magandang mukha. Talagang masasabing kaakit-akit ang babaeng ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, sapat na iyon para magpagulong-gulong ang isipan ng kanyang mga hinahangaan. Hindi maraming lalaki sa mundo ang nakalaban sa kanyang apela. "Hello, Mr. Summers. My name is Maeve Lee. I'm excited to be working with you." Si Maeve Lee, isang top-class trending celebrity sa bansa na sikat sa mga pelikula, drama, at pagkanta.
Siya ang kasalukuyang haligi ng Star Entertainment pati na rin ang kanilang nangungunang celebrity. Noong nakaraang taon, gumanap siya sa isang pelikulang tinatawag na Creation of the Gods na naglalarawan sa nakakabighaning fox spirit, si Sudaji. Ito ay isang papel na ganap na ginawa para sa kanya at nakatulong iyon sa kanyang pagiging popular sa buong bansa sa loob ng maikling panahon. "Hello," sabi ni Tyr. Nakipagkamay siya kay Maeve nang hindi gaanong nagsasalita o kumikilos. Wala man lang kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Medyo inis dito si Maeve. Bago ito, kahit na sino ang kanyang nakilala, sila ay nagpapahayag ng isang pakiramdam ng pagkagusto para sa kanya at ito ang pinagmulan ng kanyang pagtitiwala. Ngunit ang reaksyon ni Tyr ay nagtaka sa kanya. Sa sobrang gwapong mukha at pagkakakilanlan niya bilang may-ari ng sentro ng lungsod sa murang edad, ang lalaki ay isang tipikal na matangkad, mayaman, at gwapo. Sa simula pa lang ay nakatingin na sa kanya si Maeve, ngunit sa halip ay nabigo siya sa reaksyon nito. Bagamat siya ay nabalisa sa loob, hindi nagpakita si Maeve. Pagkatapos ng pagpapakilala ay umupo ulit siya. Sunod-sunod na binati ng dalawa pang A-list celebrities si Tyr at nagpakilala. Ang kanilang mga tono ay walang pakialam. Nakasalukuyan nilang pagkakakilanlan at katayuan ng Star Entertainment sa entertainment industry, totoo na hindi na nila kailangan pang makipaghalikan hanggang sa kanilang mga paymaster. Nakayuko pa rin ang huling celebrity sa hapag habang nilalaro niya ang kanyang telepono. Parang wala man lang inisip ang piging na ito. "Kuya Zane," udyok ng katabi niya. Sa wakas ay ibinaba ng lalaki ang kanyang telepono at tumangala. The moment he raised his head and his eyes met Tyr's, his pupils instantly dilated. May halong galit sa tono niya, sumigaw siya, "Ikaw pala." Bahagyang natigilan din si Tyr bago tuluyang ngumiti sa lalaki. "You, what a coincidence. We meet again." Naturuan ng 2 beses si Tyr ng leksyon sa pagbabalik mula sa Prime City at sa Swampville City, ang taong ito ay walang iba kundi si Zane Lee. Sa huling pagkikita nila, lumuhad na sa harapan ni Tyr ang bastos na ito at ang iba pang celebrities ng Running Brothers. Kung hindi pa pinigilan ni Max Cheever si Tyr, baka nakipagkita ang binatang ito kay Satanas. Pagkatapos noon, ipinasa na niya ang grupo kay Torbert Octavius, kaya medyo tragic ang kanilang pagtatapos. Ngayon, walang sino man ang maaaring umasa na ang mga kaaway na ito ay muling mag-cross ang landas. Ngunit muli, ito ay hindi maiiwasan. Si Zane Lee ay isang artista sa ilalim ng Star Entertainment at isa rin siyang top-tier, lokal na young hub. Dahil inimbitahan ng City Center ang lahat ng malalaking pangalan sa Star Entertainment, natural na isasama si Zane. May biglang amoy ng pulbere sa hangin. Dahil sa naunang pangyayari, si Zane ay naging likas na takot kay Tyr. Gayunpaman, ang mga bagay sa oras na ito ay naiiba. Kasama ang kilalang figure ng Star Entertainment, si Skylar Yaleman, at ang biolohikal na nakatatandang kapatid ni Zane, si Maeve Lee, narito, ang bata ay maaaring tumayo ng mas matangkad. Tama iyan. Itong si Zane Lee ay ang biolohikal na nakababatang kapatid ni Maeve Lee. Pareho silang A-list artist. Sis, Kuya Yaleman, hindi na namin kinukuha ang collaboration na ito, bulalas ni Zane. Sa tuwing naaalala niya ang kalunos-lunos at madilim na isang oras sa Swampville City. Naaalala ang nakakabaliw na pulubi na may 3 daliri lamang sa kaliwang kamay, nararamdaman pa rin ni Zane ang pagtusok ng kanyang anit hanggang ngayon. Siguradong ang isang oras na iyon ang pinakamasakit sa buhay niya. Hanggang ngayon, gabi-gabi pa rin siyang binabangungot. Siya'y tumayo. Kung hindi lang alam niyang nasa teritoryo siya ni Tyr ay nabugbog siya ni Zane. Inaasahan na ni Tyr ang ganoong reaksyon mula kay Zane. Kung ibang tao, gusto na nilang punitin si Tyr dahil sa galit sa oras na makita rin nila siya, lalo na ang isang brat na tulad ni Zane na buong buhay niyang pinaglalaroan at laging minamaliit ang mga tao. Biglang naging tense ang atmosphere. Natarante at natigilan sina Drake, Jade, at ang iba pa, nalilimutan kung bakit biglang naglaway si Zane. Out of reflex, nilinggan ni Drake si Skylar. May bahagyang dissatisfaction sa kanyang tono habang nagtatanong, "Mr. Yaleman, ano ang ibig sabihin nito?" Nakasimangot din si Skylar. Hindi niya akalain na hihilahin ni Zane ang ganito. Kung artista lang si Zane Lee sa ilalim ng Star Entertainment kahit gaano pa siya kasikat ngayon, sasampalin na siya ni Skylar dahil sa ginawa niyang eksena sa naturang lugar. Pero iba si Zane. Hindi lang siya artista ng Star Entertainment kundi kapatid din ni Maeve Lee.
At si Maeve ay hindi rin espesyal, ngunit siya ang kasintahan ng tagapagmana ng isang super elite na pamilya sa Timog. Malapit na ring magpakasal ang mag-asawa. With this, kahit ang Star Entertainment ay hindi kayang masaktan ang Southern Elite family na iyon. Kaya naman, kinailangan ni Skyler na magpakita ng paggalang kina Maeve at Zane. Lumingon si Skyler kay Maeve, tahimik na nagtanong, "Maeve, anong nangyayari?" Sa totoo lang, naguguluhan din siya. Gayunpaman, ang ugali ng kanyang nakababatang kapatid kay Tyr ay nakakairita sa kanya. Tumangala siya kay Zane, "Zane Lee, nawala ka na ba sa isip mo?" Sis, ito ang walang isip na. Bago pa matapos si Zane ay siniko na naman siya ni Maeve, "Shut up. I think you've been so capricious our life that you've gone out of control now. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Maupo ka." Pero sis, nag-aatubili pa rin si Zane na sumuko, ngunit napatayo si Maeve sa galit. Bagamat siya ay isang babae, siya ay may isang commanding aura. "One more word from you and you better believe na sasampalin kita." Nang makitang nagalit ang kapatid ay agad na napaatras si Zane. Sa totoo lang, natatakot siya sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Galit siyang umupo muli sa kanyang upuan, mukhang galit na galit at agrabyado. Sa halip ay bumaling si Maeve kay Tyr at sinabing, "Pasensya na, Mr. Summers, itong kapatid kong ito ay spoiled. Sana ay hindi mo siya alalahanin. Kung ano man ang naging alitan ninyong dalawa sa nakaraan, hayaan mo akong humingi ng tawad sa ngalan niya. Tara, inom tayo." Ang kanyang mga salita ay hindi tunog sa lahat ng taos puso, ngunit ang kanyang pagtatangka sa pagpapanatiling up appearances ay mahusay na ginawa. Walang pakialam sa nangyari, itinaas ni Tyr ang kanyang wine glass. "Karangalan ko na makainuman si Miss Lee." Nagtoast ang dalawa bago natapos ang kanilang inumin. Para pikalmayan ang awkward na atmosphere, nagpalakpakan si Drake at ang iba pa at nag-cheer para sa kanila. At kaya, ang grupo ay umupo at nagsimulang mag-chat sa hapunan. Samantala, pangit ang ekspresyon ni Zane sa buong panahon. Sa tuwing titingin siya kay Tyr, nagbabantang kakainin ng buhay ang lalaki. Napangisi si Tyr sa loob. Kung hindi siya proactive na hinanap ng lalaki, ayos lang. Pero kung gusto niyang maghanap ng gulo, hindi na utol si Tyr na turuan siya ng ibang leksyon. Kabanata 276. Isang gulo. Sa Castle in the Sky, bukod sa table ni Tyr, may isa pang table na may mga B-list celebrities mula sa Star Entertainment. Bagamat medyo nagalit ang magkabilang partido dahil kay Zane Lee, nauwi sa mga ngiti ang salungatan, at nagsimulang magpakilala ang iba pang mga celebrity kay Tyr. Sa natitirang bahagi ng gabi, ang magkabilang partido ay nagkaroon ng kasiyasyang oras sa pag-uusap sa isa't isa. Pagkatapos ng salo-salo, hindi tinanggap ng Star Entertainment ang alok ni Drake Tucker para sa ibang arrangement. Dahil isa, kinailangan ng lahat na gumising ng maaga bukas para sa rehearsals, at dalawa, nag-aalala sila sa pag-stock ng mga paparazzi sa kanilang mga artista. Pagkatapos nilang ipadala ang Star Entertainment crew sa kanilang hotel, nakipagkita si Drake kay Tyr. "Kuya Tyr, yung Zane Lee ng Star Entertainment na yun parang may laban sa'yo. Ano bang nangyayari?" Tanong niya. "Maliit na issue lang. Noong nag-promote ang autumn field namin ng photoshoot sa Swampville City, nagkaroon kami ng conflict sa kanila. After that, nagalit yung lalaking yun, so he got the local underground mafia to deal with us," sagot ni Tyr. Nanlamig ang ekspresyon ni Drake. Anong sumunod na nangyari? Next, natural na tinuruan sila ng hard lesson. As for that Zane Lee. Dahil dito, sumili ang makahulugang ngiti sa mukha ni Tyr. Samandal siya sa tenga ni Drake at may ibinulong sa kanya. Matapos marinig ito, naramdaman ni Drake ang pag-angat ng buo niyang katawan. Hindi nakakagulat na sinampal ni Zane si Tyr kahit saang lugar. Kung ibang tao, hindi rin nila kakayanin ang kahihiyan. Huminga ng malalim si Drake. "Brother Tyr, malaki ang magiging epekto ng concert sa nalalapit na pag-unlad ng City Center, kaya kailangan nating panatilihin ang magandang relasyon sa Star Entertainment. Dapat nating hayaang matagumpay na matapos ang concert na ito. Maraming malalaking streaming platform ang nagpo-promote nito at ang paksa ay na-hyped up. Walang maaaring mangyari sa pagitan." Nagsalita si Drake sa napakaikot na paraan, ngunit tiyak na naiintindihan ni Tyr ang kanyang kahulugan. "Don't worry. I know my limits. As long as the brat don't come and provoke me, I will not give him trouble." "Sige, gabi na.
Umuwi ka na at magpahinga ka na. Mahihirapan ako, you with the matters of the city center, sabi ni Tyr, marahang tinapik si Drake sa balikat. Dahil sa takot, agad na sinabi ni Drake, hindi naman. Ang makapaglingkod kay Kuya Tyr ay karangalan ko. Hehe, ngumisi si Tyr. Walang sabi-sabi, nagmaneho siya pabalik sa kanyang mansyon sa Lunar Mountain. Pag-uwi niya, nakita niya si Winifred at ang iba pa na nag-iiho sa garden ng mansion. Sa katunayan, hindi isinama ni Winifred si Snow Fenner at ang kanyang grupo para sa hapunan, ngunit sa halip ay bumili ng ilang mga sangkap upang iiho sa bahay. Kung ikukumpara sa mga celebrity sa Star Entertainment, mas down-to-earth ang Brilliant Media. Dahil sa promotional video ng Autumn Field na nagtetrend sa mga bagong media channel noong nakaraan, medyo tumaas din ang kasikatan ni Snow. Sa bansa, maaari na siyang ituring bilang isang above-average B-list celebrity. Kung ibang tao lang sana, ilang bodyguards at assistant pa ang dinala nila ngayon. Bibili pa sana sila ng mga fans para gumawa ng chismis para sa simpleng paglabas ng eroplano. Pero, iba si Snow. Ngayon, pumunta siya sa Con City kasama ang kanyang manager, si Lily Zimmerman, na pinapanatili ang kanyang kumpanya. Walang makeup artist at walang stylist, sila Snow at Lily ang gumagawa ng lahat ng iyon. Sa ngayon ay nagtatawanan at nagkukwentuhan si Winifred at ang iba sa bakuran. Ang pag-ihaw sa bahay ay mas komportable kaysa sa pagkain sa labas. Napakaraming masasarap na pagkain, ungol ni Tyr. Nangangati ang kanyang mga kamay nang pumasok siya sa bakuran at nakita ang inihaw na pakpak ng manok sa mesa. Kung tutusin ay halos wala pa siyang nakakain noong Bangay kaya ngayong nakita niya ang pagkain ito ay nakaramdam siya ng gutom. Hobby, your home. How was it? Sinong celebrities ang dinala ng Star Entertainment? Tanong ni Winifred. Kinuha ni Tyr ang isang pakpak ng manok at sinimulang nguyain ito, at sinagot ng walang kabuluhan, Maeve Lee, Jaden Wilson, at ilang iba pa na hindi ko matandaan ang mga pangalan. Mukhang nagulat sina Snow at Lily. Nakasulat sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniwala. Maeve Lee, Jaden Wilson, lahat ito ay kasalukuyang nangungunang A-list celebrity ng ating bansa. Umiti si Tyr. And that Zane Lee. Naaalala niyo ba siya? Sa pagbanggit kay Zane, isang dilim ang dumaan sa mukha ni na Winifred at Snow. Mr. Summers, naimbitahan ba si Zane Lee na mag-perform din sa concert ng City Center? Tanong ni Lily. Baka sa boses niya ang pag-aalala. Oo, tumango si Tyr. Siya ang pinakasikat na artista sa Star Entertainment kaya dapat nandoon siya. Then, about that issue last time. Natigilan si Snow nang hindi natapos ang gusto niyang sabihin. For this concert, she was here to rub off on the other celebrities, fame, so natural, may inis ang Star Entertainment dito. Pero ngayong nandito na rin si Zane, mas magiging mahirap ang mga pangyayari. Nang maramdaman ang pag-aalala ni Snow at Lily, sinubukan ni Tyr na patatagin sila. Relax. You just have to focus on giving your all on stage when the time comes. I'm the investor of this concert, so what I say goes. Also, I find your performance better than those so-called A-list celebrities of Star Entertainment. Naniniwala ako na magagawa mong sumikat ng husto tulad ng ginawa mo sa pampromosyong video ng Autumn Field. Hindi sinusubukan ni Tyr na purihin si Snow. Sa katunayan, hindi niya ugali ang pumupuri sa sinuman. Lahat ng sinabi niya ay galing sa puso. Walang alinlangan na si Snow Fenner ay isang napaka-promising na starlet. Kulang lang siya sa tamang resources. Kung mayroon siyang maraming mapagkukunan tulad ni Maeve Lee, maaari siyang maging sikat sa buong Asia. Salamat sa iyong papuri, Mr. Summers, sabi ni Snow. Hehe. Wag na natin pag-usapan yan at kumain na tayo. Habang nagsasalita siya, inabot ni Tyr ang isa pang pakpak ng manok, ngunit ang kanyang kamay ay mabilis na hinampes ni Winifred. Kumunat ang noo ni Tyr. Sweetheart, anong ginagawa mo? Meron ka na, pero hindi pa tayo kumakain. Go and grill your own, putol ni Winifred. Sige. Nagkibit balikat si Tyr bago walang magawang tumabi para mag-ihaw ng chicken wings, pinipigilan ni Snow at Lily ang tawa habang nanunood. Sabay-sabay, sa isa sa mga marangyang 5-star hotel ng Topper Group. Pagkabalik ni Zane, binato niya ulit ang isa at nabasag ang halos lahat ng bagay sa presidential suite. Itinulak ni Maeve ang pinto at pumasok. The moment she saw the mess inside, her charming face contorted into a dark expression.
Zane Lee, bakit nababaliw ka na naman? Lumingon si Zane, kitang-kita ang dugong mga mata. Tis bakit ka pumanig sa mga halimaw ngayon? He's our paymaster. You're asking me why I sided with him. Should I have helped you offend him instead? Pero sis, wala tayong dahilan para matakot sa kanya. Malapit ka nang magpakasal sa isang mayamang pamilya, pakli ni Zane. Shut up. Kabanata 277. Biglang pagtaas ng presyo. Lively snap, work is work, and personal matters should be separated. As long as you and I are both under Star Entertainment, everything we do have to be after consideration for the company. Nagsindi si Maeve ng sigarilyong pambabae at nagtanong, anong klaseng pagtatalo ang mayroon kayo sa Tear Summers na iyon na naging irrational mo kanina? Huling beses, sa Swampville City, ang taong iyon ay nagutos ng isang tao dahil dito, hindi napigilan ni Zane Lee ang sarili na sabihin ito ng malakas dahil masyadong nakakahiya ang pangyayaring iyon. Ito ang magiging trauma niya magpakailanman. Samantala, natulala si Maeve. Hindi niya akalain na ang taong nagpahiya sa kanyang nakababatang kapatid ay si Tear Summers. Sigurado ka bang nakuha mo ang tamang tao? Naikuyom ni Zane ang kanyang mga kamao at sinabing sa nagngangalit ng ngipin, makikilala ko siya kahit na maging abo siya. Sis, tell me, mali ba ako sa ginawa ko kanina? Nang sabihin ito ni Zane, literal siyang umuungal. Natahimik si Maeve ng ilang sandali habang ang mga kakulay ng nagbabantang kadiliman ay natipon sa kanyang ekspresyon. Halatang halata na galit din siya. At kaya, kinuha ni Maeve ang kanyang telepono para tawagan si Skylar Yaleman. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw si Skylar sa pintuan. Nang makita niya ang gulo sa loob ng kwarto, sumimangot din si Skylar. Kung ang isa pa niyang artista ay naglakas loob na maghagis ng ganoong bagay, si Skylar ay nakipag-away sa kanila. Gayunpaman, ito ay ang magkapatid, sina Zane at Maeve Lee, kaya hindi siya nang ahas na masaktan noon. Maeve, anong nangyayari? Tinakawan ba ang lugar na ito? Gamit ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, lumakad si Maeve sa bintana at humila ng mahabang hila. Tanong ni Zane. Kuya Yaleman, gusto ko ng paliwanag para sa isyu ni Zane. Sa ngayon, medyo madilim na ang tono ni Maeve. Ang babaeng ito ay hindi nakakapinsala sa mga karaniwang araw. Gayunpaman, kung magalit siya, kahit si Skylar ay natatakot sa kanya. Natarante namang lumingon si Skylar kay Zane. Zane, what's wrong? Duguan ng mga mata, sinabi ni Zane kay Skylar ang sama ng loob niya kay Tear. Matapos siyang pakinggan ay natigilan din si Skylar. So sila ba ang grupong nakipag-conflict sa Running Brothers sa Swampville City? Tanong ni Skylar. Tama iyan. Tumango si Zane. Brother Yaleman, ikaw ang nagayos para makilahok ako sa Running Brothers at dahil sa palabas na iyon, naranasan ko ang napakalaking kahihiyan. Kailangan mong mabawi ang hustisya para sa akin. Nabalitaan ko na ang sentro ng lungsod ay isinugol ang lahat sa atin. Gumawa pa sila ng hype online at inilihim ang aming mga pagkakakilanlan, kapag nagsimula na ang live stream at lahat mula sa aming Star Entertainment ay hindi nagpapakita, ano ang gagawin nila? Dito, nagsimulang magmukhang baliw si Zane. Walang alinlangan. Kung ang mga bagay ay nawala gaya ng binanggit ni Zane iyon. Kapag na-hype na ang event, ngunit wala ang mga celebrity ng Star Entertainment sa pagsisimula ng concert, ito ay katumbas ng bailing out sa audience ng buong bansa. Sa ganoong paraan, hindi lamang ang reputasyon ng sentro ng lungsod ang lubhang masisira, ngunit ang kanilang mga paparating na plano ay masisira rin. Gayunpaman, patuloy na umiling si Skylar. Zane, this is impossible. We've signed a contract with the city center. Kung sinadya nating umabsent, lumabag sa kontrata sa huling oras, kailangan nating magbayad ng napakalaking bayad sa kompensasyon. Kaya mas mabuti kung pagtitiisin mo ito sa ngayon. Kapag natapos na ang kaganapang ito, dahan-dahan natin silang babayaran. Hindi, simpleng tanggi ni Zane. I will destroy his city center. I can't let that anger from the previous incident go. Pero Zane, unless it's an error on their part, if we act rashly, we'd have to compensate at least $1 billion. Hindi kaya ng Star Entertainment natin ang ganoong kalaking kawalan, paliwanag ni Skylar. 1 billion. Nang marinig ni Zane ang numerong ito ay napabuntong hininga rin siya. Nakasimangot din si Maeve na nasa bintana.
Tumalikod siya at lumakad pagkatapos ay sinabi kay Zayn, ang kontrata ay nagbubuklod sa atin. Ang pamamaraang ito na nag-uurong ng mas maraming pinsala sa atin gaya ng pakikitungo nito sa ating mga kaaway ay hindi magagamit. Kailangan mo lamang itong tiisin sa ngayon. Tears, pagamat nagdadalawang isip si Zayn na sumuko ay hindi na siya nabalisa gaya ng kanina. Patuloy ni Maeve, after the concert, I'll get Yulian to help out and solve this issue for you. Kumikislap ang liwanag sa mga mata ni Zayn. Itong si Yulian na binanggit ni Maeve, ang buong pangalang Yulian Quintes, ay tagapagmana ng isang super elite na pamilya sa Southern Region at siya rin ang nobyo ni Maeve. Walang bagay na hindi niya kayang pangalagaan, si Yulian Quintes, sa buong katimugang rehiyon. Nagtatampo si Zayn para marinig niya ang mga salitang ito mula kay Maeve. Dahil nangako na si Maeve sa kanya, tumigil na si Zayn sa pangungulit. Nakahinga ng maluwag si Skylar at sinabing, Zayn, since sinabi na ni Maeve, well focus muna sa pagkumpleto ng concert bago magbayad saka magbayad. Pero dahil masyado kang nabuli ni Tear Summers, susubukan kong humingi ng kabayaran para sa iyo. Anong kabayaran? Tanong ni Zayn. Humiti si Skylar at kinuha ang phone niya para tawagan si Drake Tucker. Ang lalaking ito ay isang walang awa na bastos din. Humingi siya ng napakataas na presyo at tinaasan lamang ang unang napagkasundo ang sahod na $30 milyong hanggang $50 milyon. Isang impromptu na pagtaas ng presyo. Maraming maimpluwensyang celebrity sa entertainment industry ang nakagawa na ng ganito dati. Bagaman ang kontrata ay nakatali sa kanila. Ang mga mamumuhunan ay madalas na nag-aalala tungkol sa mas malaking pagkalugi na kanilang mararanasan mula sa mga kilalang tao na lumabag sa kasunduan. Kaya't maaari lamang silang magnanga at sumang-ayon. Nang matanggap ni Drake ang tawag na ito, natural siyang nag-alab sa galit. Gayunpaman, sa loob-loob, naiintindihan niya ang dahilan sa likod ng biglaang pagtaas ng presyo ng Star Entertainment. Pinipigilan ng galit sa kanyang puso, sinabi niyang kailangan niyang kunin ang opinyon ni Tear. Pagkatapos noon, tinawagan ni Drake si Tear at sinabi ang tungkol sa sitwasyon. Noong una, akala niya ay hinding-hindi papayag si Tear dahil paanong susuko ang isang makapangyarihang lalaki tulad ni Tear sa pananakot ng ibang tao. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Drake ay hindi nagatubili si Tear at pumayag dito. Kaya naman, tinawagan muli ni Drake si Skylar at sinabing handa silang mag-top up ng isa pang $20 milyong sa isang kondisyon. Walang mga sakuna ang pinapayagang mangyari sa paparating na konsyerto. Nang makuha niya ang balita, ngumiti si Skylar ng mapakla. Huwag kang mag-alala, Kuya Tucker. Pakisabi kay Mr. Summers na kami, ang Star Entertainment, na nagtatrabaho para sa pera, ay magpapakita ng isang mahusay na palabas. Mr. Yaleman, sana ay hindi ka magdulot ng gulo. Ang amo namin ay hindi isang taong kayang i-provoke. Pinipigilan ni Drake ang galit sa puso niya. In fact, after hearing na gusto ng Star Entertainment na magtaas ng presyo, wala nang ibang relasyon sa pagitan nila ni Skylar. Ito ay purong monetary trade. Hehe, pinaba ni Skylar ang tawag, chok lang. After that, pumarap siya kay Zayn at sinabing, Zayn, for that extra 20 million, the company will give you half of it. Bawasan niya ng kaunti ang galit mo. Bago pa makasagot si Zayn, nagsalita na lang si Maeve, kukunin ng kapatid ko lahat ng 20 milyon. Kabanata 278. Kay Abangan. Matindi ang pagkibot ng mga kalamnan sa mukha ni Skylar Yaleman. Ano? Nag-aatubili ka ba, Kuya Yaleman? Makahulog ang tinitigan ni Maeve Lee si Skylar. Kapag seryoso ang babaeng ito, siya ay kasing laso ng isang kulay na makamandag na ahas. Kahit si Skylar ay natatakot sa kanya. Kung saan, para makipagrelasyon si Maeve Lee sa tagapagmana ng pamilyang Quintes, si Yulian Quintes, gumawa si Skylar ng kaunting pagsisikap sa likod ng mga eksena. Noon, gusto ni Skylar na gamitin ang lakas ng pamilya Quintes para mapalago ang Star Entertainment at makakuha ng malakas na suporta. Ngayong naabot na ang kanyang layunin, mas nahihirapang kontrolin si Maeve. Sige, kung ganoon. Mapupunta lahat kay Zayn. Maggagabi na. Magpahinga ka ng maaga. May rehearsals bukas ng umaga. Dahil may bayad na tayo, kailangan nating gawin ang lahat para sa palabas na ito. Medyo naging maayos na ang kliyente. Ilang malalaking lokal na platform ng streaming na magtutulungan para sa konsyerto na ito ay magkakaroon ng malaking rating ng manunood. At makakabuti rin ito para sa inyo, kaya't huwag kayong magalit.
Pagkasabi nun ay lumabas na ng kwarto si Skyler. Nagtanong tuloy si Zane Lee, "Sis, kukuha ka ba talaga ng brother-in-law para tulungan ako?" "Ipinangako mo." Dave shot Zane a glare and answered coldly, "We'll talk about this after the concert." Sa sandaling iyon, natutulog sina Tear Summers at Winifred Zia. Nagkaroon lang sila ng napakalaking battle sa kama, kaya ngayon ay tahimik ang room. Kaya nang matanggap ni Tear ang tawag na iyon mula kay Drake Tucker kanina ay malinaw din itong narinig ni Winifred na natutulog sa tabi niya. Sobra na ang Star Entertainment. How dare they make such a outrageous demand? "Hobby, bakit ka pumayag?" Naguguluhan din si Winifred. Hindi ito katulad ni Tear. Akala ni Winifred ay may plano si Tear, pero hindi. Hinayla ni Tear si Winifred sa kanyang mga bisig at sinabing, dahil ang konsyerto ay dumating sa yugtong ito ay pinakamahusay na huwag ipagsapalaran ng anumang mga sakuna. 20 milyong dolyar ay hindi man lang maituturing na alawan sa akin. Higit pa rito, ito ay hindi lamang para sa ang sentro ng lungsod. Ngunit mahalaga din ito para sa Autumn Field. Kaya gusto kong matagumpay na matapos ang konsyerto. Syempre, kung susubukan ng Star Entertainment na magdulot ng higit pang gulo, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa kanila. Ibinaon ni Winifred ang kanyang ulo sa mga bisig ni Tear. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng sobrang init sa loob. Hindi lang ginawa ni Tear ang desisyong ito para sa sentro ng lungsod kundi ginawa rin ito para sa Autumn Field. Kinabukasan, habang unti-unting lumiliwanag ang kalangitan, maagang nagising sina Snow Fenner at Lily Zimmerman sa umaga. Napakalaki ng mansion na ito, kaya hinayaan na lang ni Winifred na manatili ang mga babae dito. Ngayon, opisyal na nilang sisimulan ang pag-eensayo sa Asher Sports Arena. Kinakabahan si Snow sa buong oras. Hindi lang siya kundi maging ang manager niyang si Lily ay balisa. Nakangiting lumapit si Winifred at sinabing, "You guys don't have to be so worried. Naniniwala ako kay Snow. Siguradong sisikat kayo sa nalalapit na concert. Tungkol naman sa Star Entertainment, huwag kayong mag-alala." Sige, mariing tumango si Snow kay Winifred ngunit nababahala pa rin. Napasulyap si Winifred sa oras. "Let's have breakfast before going to the sports arena to meet up with Jenny's team. You guys know Jenny. Si Jenny at ang team niya ang bahala sa wardrobe at styling ni Snow sa concert." "Oo. Salamat, Sister Zia," sabi ni Snow. Pagkatapos ng almusal, personal na hinatid ni Winifred sina Snow at Lee sa Asher Sports Arena para makipagkita kay Jenny at sa kanyang team. Samantala, maya-maya lang ay nagising si Tear. Sa hindi malamang kadahilanan. Nakaramdam siya ng pagod nitong mga nakaraang araw. Ngunit si Winifred sa halip ay masigla at walang gaanong ginagawa si Tear sa bahay, kaya tinawagan niya si Winifred para tanungin kung kumusta ang rehearsal pagkatapos ng almusal. Sagot ni Winifred na naghihintay pa rin sila. Kasalukuyang inukupan ng Star Entertainment ang 3 sa mga venue sa sports arena. Bukod dito, masyadong bonggang-bongga ang mga performance ng kanilang mga artista na patuloy na nangyayari ang mga sakuna, kaya nag-aaksaya ng maraming oras. Bahagyang kumunat ang noo ni Tear, medyo naiinis. Tawagan ko si Drake para kunin ng Star Entertainment ang isa sa mga venue. Mabilis na sabi ni Winifred, "Hindi na kailangan, Hobby. Maghihintay pa kami ng kaunti. Hindi na kailangang agawin ang venue ngayon sa Star Entertainment kung sakaling may mangyari na hindi ka nais-nais." Sumagot si Tear, "Sige. Wala lang akong gagawin, kaya pupunta ako at tingnan." "Sige." Pagkatapos ibaba ang tawag, nagmaneho si Tear sa Asher Sports Arena. Noon, isang malaking pulutong ang matagal nang nagtipon sa labas ng Asher Sports Arena. Nalaman ng mga taong ito na malapit nang gaganapin dito ang isang kamangha-manghang konsyerto sa pamamagitan ng internet, ngunit hindi isiniwalat ang listahan ng mga performer. Maraming tao ang naririto para sumilip dahil sa curiosity, pero syempre, wala silang makita. Si Drake Tucker at ang kanyang grupo ay naglagay ng hindi bababa sa 500 mga security guard sa paligid ng arena. Kung walang pag-aproba mula sa mga organizer, kahit isang langaw ay hindi makapasok sa arena. Higit pa rito, ang bawat kawani sa arena ay pumirma ng isang non-disclosure contract. Kung sino man ang nangahas na mag-leak ng impormasyon kung sinong celebrity ang gaganap sa concert ay kailangang magbayad ng malaking compensation fee. Kaya naman, ang mga hakbang sa pagiging confidential ay naingatang mabuti. Siyempre,
Para sa isang may-ari ng back-end na tulad ni Tier, matagal nang nakarehistro sa listahan ang kanyang plate number ng kotse, kaya nang pumasok siya sa arena, walang hamarang sa kanya. Sa loob ng arena, isang malaking grupo ng mga tao ang nag-eensayo sa main stage. Nakatayo sa stage na ito si Maeve. Isang kanta lang ang kinakanta niya pero may 30 backup dancer sa likod niya. Hindi lang katawa-tawa ang bilang ng mga mananayaw, mayroon ding malaking banda sa likod ng entablado na tumutugtog ng saliw. Kahit na ang harmony team ay may higit sa 10 tao. Nakakaloka ang napakalaking lineup na ito. Si Maeve ay isang nangungunang trending na celebrity. Kahit na mataas ang ranggo niya, hindi siya profesional na mga awit. Para makamit niya ang kanyang kasalukuyang katayuan at katanyagan, bukod sa kumpanyang nag-aangkop sa papel na Sudoji para sa kanya noong nakaraang taon, ang lahat ay dahil sa packaging. Sa katunayan, ang isang celebrity na tulad nito ay walang mahusay na kasanayan sa pagkanta o kasanayan sa pag-arte. Gayunpaman, okay lang iyon. Dahil sa panahong ito ng teknolohiya, maaaring halo-halo ang mga kanta at maaaring i-edit ang mga pelikula. Hanggat ang tao ay may magandang hitsura, sapat na ito upang maakit ang isang malaking grupo ng mga tagahanga. Ang mga backup na mananayaw ay ang pinakamahusay. Ang banda ay napakahusay. Kahit na ang harmony team ay mga profesional na guro ng musika. Sa buong lineup na ito, si Maeve ang tanging basura, ngunit siya ang pangunahing karakter sa halip. Ilang minuto matapos magsimula ang rehearsal, huminto si Maeve matapos kumanta ng 2 linya. Nang huminto siya, tumigil ang lahat. Pagkatapos noon, malungkot siyang lumingon at sinampal ang isang backup dancer sa likod niya sa mukha. Marunong ka rin bang sumayaw? Alam mo bang ngayon lang kita hinaharangan? Nakaramdam ng hinanakit ang mananayaw na ito at nagpaliwanag, Miss Maeve, ikaw pala. Sampal. Isang beses pang sinampal ni Maeve ang backup dancer. Kabanata 299. Sino ang kumakanta? Halata ang yabang ni Maeve Lee. Matapos sampilan ng 2 beses ni Maeve, bukol na ang mukha ng backup dancer na ito, ngunit hindi siya naglakas loob na manligaw dahil hindi niya kayang saktan si Maeve. Someone! Paalisin mo na tong backup dancer na ito, mayabang na sigaw ni Maeve. Walang ibang choice ang staff kundi ay switch out ang dancer. What a blind! Kahit nakatayo ako wala sa pwesto. Hindi ka ba marunong gumalaw? Nagpatuloy si Maeve sa pagdadaldal na ikinairita ng iba pang backup na mananayaw, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita. Itong si Maeve ay walang alam tungkol sa dance choreography. Ang pagpoposisyon at ritmo ay partikular para sa mga sayaw ng grupo na tulad nito. Kung ang isang mananayaw ay umalis sa kanilang posisyon kahit kaunti, maaari itong makaapekto sa ritmo at masira ang buong choreography. Kaya, maliban kung wala silang pagpipilian, walang mananayaw ang basta-basta na lilipat mula sa kanilang mga itinalagang posisyon. All of you better open your eyes wide. Ilang beses na ba natin itong pinagdaanan? I don't care if you are tired, but I don't have that much time and energy to around with you lot. Literal na walang filter ang bibig ni Maeve. Hindi lang niya ikinagalit ang mga backup dancer, inis din siya sa banda at ang harmony chorus. Sa katunayan, sa bawat pag-eensayo, si Maeve ang may kasalanan. Gayunpaman, masisisi niya ang banda sa labis na pagtugtog o papunahin ang harmony chorus dahil sa masamang tunog. Ngayon, sinampal lang niya ang isang backup na mananayaw at sinabing ninakaw ng mananayaw ang kanyang pwesto. Imposibleng matiis ang kanyang diva attitude. Magpatuloy, tawag ni Maeve. Tumugtog muli ang musika at nagsimulang sumayaw si Maeve habang kumakanta sa entablado. Gayunpaman, ang kanyang boses ay hindi kaaya-aya, hindi katulad ng karaniwang tao na nagkara-karaoke. Kahit na ang isang random harmony singer ay maaaring kumanta ng mas mahusay kaysa sa kanya. Nakatayo sa tabi ng stage sina Zachary Smith, Drake Topper, at ang kanilang grupo. Habang nakikinig sila kay Maeve na kumakanta, ang lahat ay nakasimangot ng husto, ang mga kulubot na linya ay lumalabas sa kanilang mga noo. Ito ay isang A-listed celebrity. Hindi na napigilan ng inis, nagmura si Zachary. Umarap siya kay Henry Walker at sinabing, Brother Walker, let's talk common sense. A-listed celebrity singer ba talaga ito? Kumpara sa sikat noon na 4 celebrity kings. At pagkatapos ay sina Jay, Stephanie, at iba pang sikat na mga awit ng kanilang henerasyon, ang babaeng ito ay hindi pa sapat para ituring na baguhan.
Sa kanyang kabataan, si Zachary ay mahilig ding humanga sa mga kilalang tao. Isa siyang malaking tagahanga ng 4 Celebrity Kings at pagkatapos ay infatuated sa kanila. Matapos simulan ng kanyang negosyo, hindi na binibigyang pansin ni Zachary ang industriya ng entertainment. Gayunpaman, palagi pa rin siyang nakikinig sa mas bagong henerasyon ng mga sikat na artista tulad nina Jay, Stephanie, Angela, at Liam. Ngayong mas matanda na siya, napagtanto niya na ang musika ng henerasyong ito ay nagiging mas masakit sa pandinig. Hindi lang si Zachary ang nakaramdam ng ganito, kundi sina Jade, Drake, at iba pa. Lahat ay pinipigilan ng galit sa kanilang mga puso. 50 milyon ang ginastos nila sa pag-hire ng mga celebrity na ito, at ito ang kalidad ng kanilang pagkanta. Mas maganda sana kung sila na mismo ang pumunta sa stage para kantahin ang tawanan sa asul na dagat. Tumabi si Henry na walang magawa. Mga kapatid, I can't help it. This is the current entertainment industry. Yung mga tunay na kumanta at umarte ay hindi kayang gumawa ng pangalan, pero ginawa ng mga sikat sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang hitsura at packaging. Ilang celebrities pa nga claim to know how to sing, dance, and rap, but they're nothing but copycats during live performances. I can't help it if you want me to hire true singers, no problem. Are you guys okay with C-listed mga kilalang tao? Mararamdaman lang ni Drake at ng iba pa ang matinding kawalan ng kakayahan. Huminga ng malalim si Drake bago sinabing, pero Kuya Walker, hindi rin natin hahayaang mangyari ang mga bagay na ganito. Magsasagawa tayo ng live stream online sa panahon ng konsyerto. Hindi ba ito makakasira sa buong palabas? Sinabi ni Jade, tama si Brother Tucker. Kahit na mayroon kaming pinakamahusay na mixer sa site, hindi nila mail iligtas ang pagkanta na ito. Sa katunayan, si Drake at ang kanyang grupo ay hindi lamang hindi nasisiyahan kay Maeve, pareho sila ng naramdaman sa ibang celebrities. Sa grupong ito ng mga tinaguriang A-listed celebrity, wala ni isa sa kanila ang tunay na makakanta. Hindi lang sila kulang sa husay sa pagkanta, kulang din sila sa pagiging sopistikado sa entablado at may matinding init ng ulo. Sa lahat ng tatlong yugto, halos lahat ng yugto ay nakaranas ng parehong insidente kay Maeve kanina. Dahil dito, ang una ay 3 oras na rehearsal ay naantala ng hanggang 5 oras. Kung magpapatuloy ito, ang pag-eensayo ay magiging problema lamang para sa lahat at ang oras ay hindi sapat para sa susunod na 3 araw. Kung magpapatuloy ito hanggang sa araw ng live stream, paano nila hahayaang magpatuloy ang palabas? Mabilis na sinabi ni Henry, mga kapatid, huwag mag-alala. Ito ay magiging madaling alagaan. Kung mababa pa rin ang kanilang mga kondisyon sa araw ng kaganapan, i-lip-sync na lang natin sila. Lip-sync. Si Drake at ang iba ay hindi makapaniwalang nakatitig kay Henry. Ang konsyerto ng sentro ng lungsod na ito ay nagkakahalaga sa amin ng higit sa $1 bilyong. Para sa layuning magtanghal ng isang perpektong pagganap na maaaring magbigay sa mga advertisement ng sentro ng lungsod ng pinakamahusay na saklaw. Ngayon ay gumagawa kami ng lip-sync. Hindi ang isa ay magiging masaya tungkol dito. Ano ang nakita ng isang tao sa pamamagitan ng lip-sync? Tanong ni Jade na nakakunot ang noo. Napabuntong hininga si Henry. You guys don't have to worry about this. These guys may not have real talent, but they're professional at fake it. Critical na skill nila ang lip-sync, kaya hindi magiging problema. Kahit netizen sa huli ay pinaghihinalaan ito, okay lang dahil naghinala rin sila ng pag-lip-sync sa panahon ng Spring Festival Gala. Ano kayang problema? Sige na. Ito ay tunay na isang saradong aklat sa mga nasa labas ng propesyon. Nang marinig ni Drake at ng iba pa ang teorya ni Henry, napagtanto nila na ang industriya ng entertainment ay isang lata lamang ng uod. Sa kabutihang palad, isang beses lang nila kailangang makisali sa industriya. Kung hindi, ang kanilang mga lifespan ay maaaring paikliin. Si Drake at ang iba ay walang kaalam-alam at hindi makagambala ng walang ingat, kaya ipinaubayan nila ito sa isang profesional na tulad ni Henry. Maging ito ay lip-sync o live, hanggat ang resulta ay kahanga-hanga, wala silang pakialam. Gusto lang nilang maging perpekto ang concert. Ang proseso ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang resulta. Sa ngayon, nawala ng interes sina Drake, Zachary, at Jade sa rehearsal. Nagplano silang umalis para maiwasan ang paglaki ng iritasyon sa loob nila. Gayunpaman, nang malapit nang umalis ang malalaking kuha na ito, nabigo, isang makalangit na boses ng pag-awit ang umalingaw-ngaw sa buong arena. Ang boses na ito ay musikal, kaaya-aya sa pandinig,
matunog, at umalangaw tulad ng mga banal na tinig ng kalikasan. Taglit na nagulat si Drake at ang iba pa. Mabilis silang tumingin sa paligid, sumisigaw ng may labis na pagtataka at hindi makapaniwala, sino ang kumakanta. Kabanata 300. Hindi na matitiis. Si Drake Tucker at ang iba pa ay nabighani sa malambing na boses na ito. Parang bigla na lang pinaghain sa isang handaan pagkatapos ng kaunting gruel sa loob ng mahabang panahon. Sino ito? Sinong kumakanta? Ulit ni Drake at ng iba pa. Sa sobrang pananabik na bulalas ni Zachary, what a divine voice. Parang mga sikat na mga awit noon. Ilang sandali, maraming tao sa loob ng arena ang naghahanap sa pinanggalingan ng boses na ito. Sabay-sabay sa rehearsal stage ni Maeve Lee, nasa kalagitnaan ng celebrity sa kanyang performance song. Bagamat parang wala lang, si Maeve ay nahuhulog sa kanyang pagganap, nagiging mataas sa kanyang sarili. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pag-eensayo na ito at naisip na siya ay maaaring gawin pagkatapos nito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang ritmo ay biglang nagambala sa malayong boses na kumakanta. Napakalambot ng boses na nauwi sa utak ni Maeve sa tunog na ito, kaya agad niyang nakalimutan ang lyrics nito. Natigilan si Maeve. Nakatayo siya roon, natulala ng ilang segundo, hindi na natauhan. Sa lahat ng ito, si Maeve ay naging sobrang kumpiyansa sa kanyang boses at hindi niya alam ang kanyang mga kapintasan o kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, ngayon, bigla niyang napagtanto kung gaano kakilakilabot ang kanyang boses kumpara sa iba. Huminto si Maeve, dahilan para mabaigo muli ang rehearsal na ito. Tumigil din ang mga backup dancer at banda sa likod niya. Agad na napalingon ang lahat sa isa sa mga stage. Sino ang kumakanta? Ang boses na ito ay hindi pag-aari ng aming Star Entertainment na mga awit. Pasimpleng bumaba ng stage si Maeve at pumunta sa assistant niya. Hindi ba dapat nagre-rehearse si Zane sa stage na yon? Bakit may boses babae? Ang katulong ay nagtanong sa pamamagitan ng kanyang walkie-talkie at hindi nagtagal ay nakatanggap ng sagot. Miss Maeve? Nag-eensayo si Young Master Zane sa stage na iyon pero napagod siya, kaya pumunta siya sa backstage para magpahinga. Kaya naman pansamantalang hinayaan ng mga organizer ang isa pang mga awit. Sabay kumunat ang noo ni Maeve. Hindi ba Star Entertainment lang ang mga awit para sa concert ng City Center na ito? Bakit may mga artistang galing sa ibang kumpanya na sumasali? Napahiling ang katulong sa pagkalito. I'm not sure. Marahil ay arrangement iyon ng mga organizers. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Maeve. Sabay-sabay siyang nag-jogging sa backstage para hanapin si Skylar Yaleman. Noon, hindi lang si Skylar ang nandito, kundi nasa backstage din ang iba pang Star Entertainment celebrities. Narinig nilang lahat ang boses mula sa kabilang entablado at kasalukuyang pinag-uusapan ito sa kanilang mga sarili. Kuya Yaleman, anong nangyayari? Ang Star Entertainment celebrities lang daw ang nagpe-perform, bakit may ibang artista? Agad namang nagtanong si Maeve ng demanding na walang paggalang kay Skylar. Sagot ni Skylar, Maeve, napaka-normal nito. Kailan pa tayo hindi nakaranas ng ganoon sa mga commercial performances? Inayos ito ng organizers. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para suportahan ang kanilang gustong artista. Talagang tama si Skylar. Ito ay masyadong regular na tanawin sa industriya ng entertainment. Halimbawa, sa ilang pelikulang may malaking pamumuhunan, maraming side character ang pumasok na may pondong pamumuhunan para lang gamitin ang katanyagan ng ibang mga celebrity para mapataas ang kanilang sarili. Hindi ito malaking issue, ngunit hindi komportable si Maeve. Ang pangunahing dahilan ay hindi ang isang maliit na artista ay sinusubukang i-rub off ang kanyang katanyagan, ngunit ang boses na iyon ay nagparamdam sa kanya ng pananakot. Sa sandaling iyon, lumapit si Zane na may halo-halong galit sa kanyang boses. Brother Yaleman, wala akong pag-aalinlangan kung ang mga artista mula sa ibang kumpanya ng entertainment ay darating upang masira ang aming katanyagan. Ngunit itong Snowfenner mula sa Brilliant Media ay hindi magagawa ito. Napalingon ang lahat kay Zane. Madilim na ngayon ang ekspresyon ng huli. Mabilis na sabi ni Skylar, Zane, stop making trouble anymore. We've just got another 20 million from the organizers yesterday. If they want support a new artist, let them. It won't cause us any loss anyway. Hindi, matigas na umiling si Zane.
Sa Swamp Lake Island noon dahil sa Snowfenner na ito kaya ako nakipag-away kay Pierre Summers. Iniisip ko lang na kumuha ng mag-aalaga sa maliit na starlet na iyon kaya paano ko siya hahayaan na ibahagi ang aming limelight. Ano? Dahil dito ay nagdilim na rin ang ekspresyon ni Skylar at Maeve na nakaramdam ng pagkagulat. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, ito ay medyo normal. Si Tier Summers ang back-end ng organizer's boss at kasama ni Snow si Tier sa Swamp Lake Island noon. Kaya naman, walang masama sa pagnanais ni Tier na gamitin ang konsyerto ng sentro ng lungsod upang bigyan ng push si Snowfenner sa kanyang kasikatan. Kuya Yeoman, napagtiisan na namin ang pangyayaring iyon kahapon. This time, hindi ko na matitiis. Nalungkot si Maeve. Hindi lang dahil sa pagkakakilanlan ni Snow, kundi dahil napahiya siya sa boses ni Snow sa pagkanta. Paano kung, sa panahon ng live stream, sa halip ay madaig siya ni Snow? Kung ito ay naging trending topic online, iyon ay mauuwi sa isang indelible na sitwasyon. Kung may nagkumpara sa kanya kay Snow, magdudulot iyon ng malaking pinsala sa kanyang karera. Kahit na pinili ni Maeve na mag-lip-sync noon, hinding-hindi niya may kukumpara si Snow. Mukhang na-realize din ito ni Skylar. Siya, kayo, huminahon kayo. Mahigpit akong tumango at sinabing, go and talk to the organizers. At kaya, umalis si Skylar para hanapin si Drake at ang iba pa. Makalipas ang halos 10 minuto, bumalik si Skylar na may masamang tingin. Kuya Yeoman, kumusta na? Ano ang sabi ng organizers? Itinaboy ba nila ang Snowfenner na iyon? Sabay na tanong ni Zane at ng iba pa. Gayunpaman, nagmura na lang si Skylar, hindi payag ang mga organizers. Sinabi nila na si Snowfenner ay pinili ni Tier Summers, kaya hindi siya maaaring itaboy kahit na ano. Madilim ang ekspresyon ni Zane, Maeve, at ng iba pa. Sinasabi mo na nakatakdang sumakay si Snowfenner sa mga cocktail natin. Walang magawa si Skylar. Maeve, tiisin mo muna. Kapag natapos na ang concert, sa background at lakas ng ating star entertainment, gaano ba kahirap durugan ang maliit na starlet na iyon? Magtiis, kinagat ni Maeve ang kanyang mga ngipin. Kuya Yeoman, kilala mo ako. Kailan pa ako, si Maeve Lee, ay nagparaya sa kahabag-habag na basurang tulad nito. Umaakyat na sila sa aming mga ulo, tinatapakan kami. I can't tolerate at ito pa. Pagkasabi noon, galit na nagmarcha si Maeve patungo sa kabilang entablado.